Sabi ko sa kanya, may nanghihiram ba ng cellphone na hanggang sa hotel ay dadalhin ang cellphone mo? At dahil matigas siya, never niyang inamin yun sa akin. 6 na taon na kami nagsisama ng partner ko at meron kaming isang anak na lalaki, 5 years old. Biyahero ang trabaho ng partner ko. Nung una, ayos pa naman yung pagsasama namin. Na dati, lahat ng kinikita niya, binibigay niya sa akin. Hanggang sa dumating yung araw na bigla siyang nagbago. Na sa tuwing umuwi siya ng bahay, hindi ko na nararamdaman yung pananabik niya sa akin. Hindi na tulad ng dati. Hanggang sa hindi na siya nagbibigay ng pera sa akin at yung tipong siya na lang yung nagbabudget sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Na pag may kailangan akong bilhin, kailangan kong humingi sa kanya. At kung magkano man ang hingin ko ay binibigay niya. Pero pakiramdam ko ay parang may iba. Parang may pagbabago sa lahat ng kilos niya. At sa bawat pagdududa ko, parang nanghihina ako. Hanggang sa naisipan kong lagyan ng apps yung cellphone niya. Yung apps na kahit i-delete niyang lahat na nagte-text sa kanya ay mababasa ko pa rin. Hanggang sa dumating na nga yung araw na nabasa ko yung text. Text na in-erase na niya pero dahil may apps akong nilagay sa cellphone niya is nabasa ko pa rin yung text. Na ang sabi, asan ka na? Andito na ako. Tawag ako, short time lang, mauubos na yung load ko. Yan ang nabasa kong text ng babae sa kanya. Hanggang may nakita akong picture sa deleted image niya. Picture ng hagdan na yung hagdan is hagdan ng hotel. Lalong lumakas ang kaba ng dibdib ko hanggang sa tinanong ko na siya. Umiiyak ako habang nanginginig ng mga oras na yon. Then ang sabi niya sa akin ay hindi yan sa akin, may nanghiram lang ng cellphone ko. Galit na galit ako nung time na yon. Sabi ko sa kanya, may nanghihiram ba ng cellphone na hanggang sa hotel dadalhin ang cellphone mo? At dahil matigas ang mister ko, never niyang inamin yun sa akin. Sinabi niya sa akin kung sino yung nanghiram sa kanya. Kaya agad kong tinawagan. Pero hindi ako kinakausap. Binalak ako sa Facebook nung nanghiram sa kanya. 1 buwan na mula ngayon nung nangyari yon. At nakita ko sa mister ko na malaki yung pagbabago niya. Binibigay na niya ulit ang lahat ng kinikita niya sa akin. Palagi na ulit siyang nag-a-update sa amin ng anak niya. At sa 6 na taon naman namin pagsasama ay never naman niya akong pinagbuhatan ng kamay. Mamilan sa ngayon ay naguguluhan pa rin ako. Andun pa rin yung takot ko na baka niloko talaga ako ng asawa ko. Kailangan ko na bang kalimutan yung mga nabasa at nakita ko? Kasi bumabawi naman siya ngayon. Or wag na munang ulit ibigay yung tiwala ko sa kanya. Need ko ng advice, Mami Len. Letter sender, Mia. Lagi mo talagang iisipin ang isang bagay lalo't walang closure. Ang sabi mo'y nahuli mo siya pero never siyang umamin. Never siyang nag-sorry or nag-confess man lang sa'yo. So yung isip mo is nandun pa rin. Pagdududang walang sagot at hindi mo alam yung katotohanan. Kaya nandun ka sa ere hanggang ngayon nakalutang. Napakahirap din namang komprontahin ng lalaki na itatanggi lang. Kasi walang matinong usap na matatapos pag ganyan. At kung wala ka naman ng nakikitang kahina-hinala, ibalik mo yung tiwala mo unti-unti. At huwag kang mag-isip ng kung ano-ano kasi ini-stress mo lang yung sarili mo niyan. At kung sa mga oras na nakakaramdam ka at nagdududa, don't hesitate na sabihin sa kanya ulit. Pero make sure na may closure. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Sa kwento mo, puso nyo yung nag-decide at nag-usap. Nagpatawad ka, bumawi siya kahit hindi malinaw. At dahil binigay mo naman ang kusat, meron namang magandang nangyayari. So bakit ka maguguluhan? Una sa lahat, dapat hindi ka pumayag eh. Pinanindigan mo yung nakita mo hanggang sa makuha mo yung sagot galing sa kanya. Eh di sana hindi ka lutang ngayon at naghahanap ng sagot. Doon na lang sa biglang may nagbago. Yung mga dating ginagawa niya hindi na ginagawa ngayon. Ang laki ng changes kumbaga kaya mapapaisip ka. Pero dahil pinatawad mo kahit hindi nang hihingi ng tawad. At sabi mo ngay nagbabago at bumabawi naman. Kahit hindi umamin sa kasalanan. Siguro dapat kalimutan mo na lahat-lahat. Kasi kung sa mga ginagawa niyang pagbabago, ikaw pa rin yung nega. Eh nasa sayo na yung problema. At if ever na maulit-ulit, i-ready mo yung sarili mo at maging firm ka sa desisyon. Dahil kung paulit-ulit niyang gagawin at paulit-ulit niya ring itatanggi. At paulit-ulit kang nagpapatawad. Literal na kayong dalawa na ang naglolokohan.